Gusto mo bang magkaroon ng pagkakitaan ka backyard kahit nasa bahay ka lang o kaya ay may trabaho ka at may extra area ka naman sa likod bahay mo? Ang iyong napiling alagaan ay ang Parakeets Budgerigar o mas kilala sa tawag na Parakeets Lovebirds. Siyempre, unang-una, madaling alagaan ang Parakeets Budgerigar dahil pwede mo lang silang pakainin ng isang beses sa isang araw pag natansya mo na ang kanilang pagkain na makukonsume sa isang araw. Pangalawa, in demand sa market ang ganitong ibon. Pangatlo, matibay ang resistensya nila. Pangapat, ito ang pinakamura sa lahat ng parrots. Dahil mura sila, isa ito sa magandang panimula mo para gawing sideline na hobby. So ang tanong, tama ba ang desisyon mo na Parakeets Lovebirds ang iyong alagaan bilang extra income? Ano nga ba ang pwede mong kitain sa pag-aalaga nito mula sa handfeed na painakay hanggang 2 to 3 months old hanggang 6 months up na ready to breed na o yung adult na parisan? Ito ang ating tatalakayin ngayon sa topic natin. So kung gusto mong malaman ang mga bagay-bagay tungkol dito, panoorin mo hanggang dulo. Ang Parakeets Budgerigar o mas kilala sa tawag na Parakeets Lovebirds ay pwede kang magsimula sa 4 na pares. So bakit 4 na pares ang advice ko sa'yo? Maganda kasi pag 4 ang starting mo dahil pag ready to breed na yung binili mong parisan is hindi ka na mag-aantay ng ilang buwan bago sila masalang for breeding. Dahil pag ready na ang ibon mo na nabili, so mag-aantay ka lang ng konting araw. Pwede mo na silang masalang for breeding sa cages na inilagay mo. So pwede ka na maglagay doon ng nest box, tapos ilagay mo na yung pairing mo na nabili na ready to breed. So mga ilang araw magmi-mate yan, and then makikita mo na lang na may mga itlog na sila. So mabilis lang ang pagdami nila kapag ang bilhin mong ibon is ready to breed na yung edad nila o adult na sila, na ready na sila for breeding. So magkano nga ba ang pwede mong kapital sa 4 na parisan na ready to breed na o yung ready na isalang for breeding? So dito sa area ko sa Mindanao, pagdating sa mga ready to breed na Parakeets Lovebirds, ang isang pair is nagre-rate po ng 800. Pero mas tataas pa ito kapag high mutation ng Parakeets ang gusto mong alagaan. Katulad ng Rainbow Parakeets, ang rate po ng parisan na to is nasa 3K ang parisan. At kung gusto mo naman ng napakagandang Parakeets na tinatawag nila na helicopter Parakeets o mas kilala sa Hagurumo. So ang parisan po ng ibon na to is nasa 10K po ang parisan kapag complete petals, maganda ang kanyang kulay, maganda ang kanyang postura, na ready na siya for show na ibon. So masyadong mataas po ang price nito. So depende pa rin sa breeders mga kabakyard ang pricing pagdating sa ibon. So ang nabanggit ko na price sa inyo is yan po yung price na nalaman ko dito sa aking area, kung magkano ang out ng aking mga kaibigan, magkano ang out ko. So depende pa rin sa mutation ng ibon kung gaano siya kaganda ang price rate pagdating sa pag-out. So bumalik na tayo sa topic natin mga kabakyard dahil medyo napalayo na tayo. So magkano nga ba ang pwede mong magasto sa unang kapital mo sa 4 na parisan ng Parakeets Lovebirds? So 800 times 4 is nagre-rate po ng 3,200. So yan po ang kapital mo sa 4 na parisan sa ibon na to. So yan ang panimula mo na kapital. So 2 buwan bago mo sila isinasalang for breeding, so magkakaroon ka na niya ng painakay. Pagdating naman ng may mga painakay ka na medyo natutubuan na sila ng pakpak o yung tinatawag na hand feed parakeets.
So dito sa amin, nagre-rate po ng 200 each ang price ng mga handfeed na parakits o yung mga anak ng parakits mo na hindi pa sila nakababa sa nest box at yung edad nila is good for handfeed na. So for example, ang apat mo na pair is may tiglima sila na mga painakay. So ang example ko yan mga kabakyard is mababa lang talaga yan sa rate ng parakits ko na inalagaan dito dahil meron akong ibang mga breeders na kayang bumuhay ng siyam na inakay, siyam, walo, so kaya nilang bumuhay. So ang pinakamaliit ko lang na breeder dito na kayang bumuhay is yung 5. So yan, may iba akong breeder na tiglima ang kanilang mabuhay, pero kalimitan talaga mga kabakyard sa alaga kong parakits dito is kaya nilang bumuhay ng 8 na inakay hanggang 9 na inakay. So for example, sa apat mo na parisan is mayroon silang tiglimang painakay sa'yo na nabigay. So good for handfeed po ang mga painakay na yan. So nag-out ka ng mga painakay. So 4 times 5, so equivalent to 20 pieces na mga handfeed na ibon. So ang mga handfeed na ibon is in-out mo yan. So 20 pieces times 200. So, mayroon kang kikitain dyan na 4,000 nakita. So, 4,000 mo sa isang clutch lang yan ang ibon mo mga kabakyard. So, 4,000 minus mo yung kapital mo dyan na 3,2. So, mayroon ka na agad na kita. At saka yung kapital mo is nasa iyo pa. At kung gusto mo naman na i-out sila na nasa 3 months to 4 months old, pwede naman, pero iba na ang price, hindi na same sa handfeed dahil ang rate nila is nasa 800 na ang parisan. So, compute naman natin mga kabakyard, 20 pieces na harvest mo sa iyong apat na parisan, equivalent to 10 pairs, i-times mo yan sa 800. So, mayroon kang kikitain dyan mga kabakyard na 8,000. So, 8,000 minus mo yung kapital mo na 3,200. So, mayroon kang net dyan mga kabakyard na 4,800. So, yan ang pwede mong kitain sa pag-aalaga mo ng ibon sa unang clutch nila o sa una nila na pagbigay ng painakay sa'yo. At saka yung kapital mo is nasa iyo pa. And then, pagka second clutch nila, so yan, malaki na talaga ang kikitain mo dyan. So, ang tanong, saan ko ba pwedeng i-out pag marami na ang aking ibon? Pwede kang sumali sa mga group at doon mo i-post ang iyong mga pang-out na alaga. Pangalawa, pwede kang mag-supply sa mga pet shop na malapit sa iyo kung marami na ang ibon mo. Maliban sa makabinta ka sa ibon mo ka-backyard, maganda din sila for stress reliever. Dahil habang nagkakapi ka sa umaga at nakatingin ka sa ibon mo na papawi ang mga problema mo, mga kalungkutan mo, dahil nga nabibighani ka sa taglay na kagandahan at iba't ibang kulay ng ibon mo na nasa area mo. So ayun lang mga backyard, binigyan ko lang kayo ng idea kung magkano ang maaari ninyong kitain sa pag-aalaga ng ibon. Siyempre, hindi kayo kikita kung hindi ka madiskarte. Baka sabihin ng iba, paano ako kikita? Malakas kumain ng seeds ang parakits. Malulugi lang ako dyan. So, kung ito ang pinagkikitaan mo ka-backyard, dapat magtanim ka ng mga alternative foods. Katulad ng malunggay, talbos ng kamote, kangkong, alubati, pichay, at marami pang iba na hindi mo na kailangang bumili pa sa market dahil nasa paligid mo lang yung mga alternative foods na pwede mong ibigay sa yung mga alagang ibon para mabawasan mo ang konsumo nila sa bird seeds. So, diskarte lang at tamang kaalaman, kikita ka sa pag-alaga ng ibon mga ka-backyard. So, ayun lang mga ka-backyard. Sana nabigyan ko na naman kayo ng kaalaman at inspirasyon para magpatuloy sa pag-alaga ng ibon.